Hebreo Kabanata 4, matakot tayo kung gayon, baka sa isang pangakong iniwan sa atin tungkol sa pagpasok sa kapahingahan niya, ang sino man sa inyo ay hindi makaabot dito. Pagkat sa atin ay ipinang-aral ang mabuting balita, kung paano rin naman sa kanila, ngunit ang salitang ipinang-aral ay hindi nila pinakinabangan, na hindi hinahaluan ng pananampalataya sa kanilang nakarinig nito. Pagkat tayong nanalig na ay pumapasok sa kapahingahan, gaya ng sinabi niya, gaya ng isinumpa ko na sa pagkapuot ko, kung papasok sila sa kapahingahan ko, bagaman ang mga gawa ay tinapos mula pa sa pagkakatatag ng sanlibutan. Pagkat sinalita niya sa isang tiyak na dako tungkol sa ikapitong araw sa ganitong paraan, at ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa mga gawa niya. At sa dakong ito rin naman, kung papasok sila sa kapahingahan ko. Na nakikita kong gayon na may natitira na ang ilan ay dapat pumasok doon, at sila na kung kanino ito ay unang ipinang-aral ay hindi pumasok dahil sa di pananalig. Muli, siya ay naglimate ng isang tiyak na araw, na sinasabi kay David, sa kasalukuyang araw, pagkatapos ng isang napakahabang panahon, gaya ng sinasabi, sa kasalukuyang araw kung pakikinggan ninyo ang tinig niya, huwag pagmatigasan ang mga puso ninyo. Pagkat kung si Jesus ay nakapagbigay sa kanila ng kapahingahan, ay hindi na nga sana siya nagsalita pa ng tungkol sa ibang araw. May natitira kung gayon na isang kapahingahan sa bayan ng Diyos. Pagkat siya na pumasok sa kapahingahan niya, siya rin naman ay tumigil na mula sa sariling mga gawa niya, gaya ng ginawa ng Diyos mula sa mga kanya. Magpagal tayo kung gayon upang makapasok sa kapahingahang iyon, baka ang sino mang tao ay bumagsak alinsunod sa gayon ring halimbawa ng di pananalig. Pagkat ang salita ng Diyos ay maliksi, at makapangyarihan, at mas matalas kaysa anumang may dalawang talam na tibak, na tumatagos maging sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, at ng mga kasukasuan at utak sa buto, at isang tagasiyasat ng mga iniisip at mga hangarin ng puso. Ni may anumang nilalang na hindi lantad sa paningin niya, kundi ang lahat ng bagay ay hubad at bukas sa mga mata niya na kung kanino tayo ay magsusulit. Na nakikitang ang tayo ay may isang dakilang mataas na pari, na pumasok sa mga langit, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating mahigpit ang pahayag natin. Pagkat wala tayong isang mataas na pari na hindi maaaring mahipo ng damdamin ng mga karamdaman natin, kundi sa lahat ng puntos ay tinuksong tulad natin, gayunman ay walang kasalanan. Kung gayon ay pamaroon tayo ng matapang patungo sa luklukan ng biyaya, upang magkamit tayo ng awa, at makatagpo ng biyayang tutulong sa panahon ng pangangailangan.